Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Salamat. So Pisces, we have the world energy. Okay? So, see the world, this is success, no? This is a successful period in your life. This is a time for success. This is a time for accomplishments and achievements, yung ganon, alright? So, yun. Maaari, no, na matagal na, masaya siya, 'di ba? Of course, talaga magiging masaya ka sa ngayon. This is a time wherein kumbaga kailangan mo din talagang i-celebrate ito, 'di ba? Kasi pinagtiyagaan mo 'to, pinaghirapan mo. Maaring matagal nang may katagalan na ginawa mo ang trabaho ito, and finally ngayon, no, kaya magiging masaya ka because finally you will be able to accomplish na kung ano man ang bagay na ito, 'di ba? Kaya this is really beautiful. At saka isa pa, Pisces, this is ending and beginning, no? Yung ending na to, ito yun yung mga maa-accomplish mo, ito yung mga achievements mo. At ang beginning dito is because kapag may ending, may beginning, 'di ba? May magsasara, may magbubukas. So syempre, meron na naman papasok dito na bagong opportunity na yun naman uli yung sisimulan mong asikasuhin, sisimulan mong gawin. You are going to focus on that naman from here on. Yung ganun ba, no? Kaya nito, Pisces, napakaganda, 'di ba? This is a time for success, time for happiness and joy, okay? So we have 9 of Swords, Pisces. Na-stress kayo. Ang iba sa inyo at least, no? Kasi syempre collective reading ito, kaya merong mga magre-resonate sa inyo, merong hindi. So for some of you, merong stress, merong siguro nagkakaroon kayo ng nightmares, 'di ba? Baka nagwo-worry ang iba sa inyo, kaya kayo nagkakaroon ng nightmares. So, yan, negative energy ito, no, Pisces? Negative energy is not going to solve any problem kasi mas lalong mag-a-attract ka ng mas marami pang negativity. Alright? Kaya sana mapag-isipan ninyong i-transmute, no, yung negativity na to into something positive, okay? Para na mas maganda yung maiisip mo, mas maganda yung dadating sa'yo na mga kaganapan, pangyayari sa buhay, 'di ba? So yun, Pisces, feeling ko din ang iba sa inyo rito is baka ang iba nai-stress dito, sa kung ano man itong bagay na to, kasi baka ano man itong bagay na pinagkakaabalahan ninyo, siguro may deadline, may deadline, kaya kayo nai-stress na siguro kasi kailangan na ninyong habulin, 'di ba? Yung deadline, pwedeng ganon. Pero mapagtatagumpayan mo din naman 'yan, 'di ba? Kaya nga siguro this could be yung energy ninyo before kayo na nagtagumpay, before ninyo to na napagtagumpayan. So baka yun ang wino-worry ninyo, yun ang kinai-stressan ninyo. Maybe nagka-cramming na kayo kasi deadline is almost there, maaring ganon, So before pa ninyo ito na-accomplish, no? So, pwedeng ganon. But for others of you, na maaring hindi related dito ang sitwasyon, sana wag na kayong masyadong, wag na kayong mag-alala, okay? Kung meron man kayong pinoproblema, mas maganda na, since alam mo na din naman kung anong problema, so, ang magandang gawin, isipin mo na, ang susunod mong gagawin. Papaano mo masosolve ang problema? 'Di ba? So, yun ang isipin mo. Moving forward ka na. Huwag mo nang tambayan yung problema kasi magma-magnify pa yan. The more na iniisip mo yung problema, mas lalo ka pang meron ka pang maiisip na iba pa palang problema na nakakabit doon. 'Di ba? So, para na malagpasan mo agad ito, ma-address mo agad, isipin mo na agad, papaano ko to masusolusyonan? Sino ang pwede kong hinga ng tulong? Ano ang gagawin ko para masolve ko yung problemang ito? Saan ako magsisimula? 'Di ba? So, isipin mo na yon kung paano mo i-address, yung sitwasyon na to.
Huwag ka nang tumambay doon sa problema itself. Kasi alam mo na eh. Alam mo na kung anong problema eh. Diba? So, isipin mo na kung paano ka lalabas sa problema yan. So, we have 10 of Swords. So, pwedeng naloko ka dito, no? So, pwedeng ito yung problema mo. You know? So, baka nabitray ka na kung sino man kasi stabbed in the back energy ito. Tingnan mo lahat ng swords na katusok sa likod niya. Diba? At this could be someone, ano, kung sino man ang nakagawa nito sa'yo, this could be someone na talagang alam mo yon siguro, pwedeng sinabotahe ka ng taong ito, you know, pwede rin na kung sino gumawa nito sa'yo, mahal mo sa buhay, minahal mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng tinuring mo siyang tunay na kaibigan, pwedeng person mo, jowa mo, ganon, or kapamilya, you know. So, pwedeng ganon ang ganap, no? Kaya, siguro, talagang nahirapan ka, sumakit na ulo mo diyang kakaisip dito, kasi nga, hindi mo sukat akalain na magagawa ng taong ito sa'yo. Kasi, di ba, kung mahal mo nga siya sa buhay, di ba? But, yeah, nabitray ka dito, nangyari na to, tapos na to. Kaya siguro, ito yung nagpabigat ng damdamin mo. Ito yung nagpasikip ng utak mo, diba? Sa kakaisip. Pwedeng ganon. So, yun na. Kung ganito ang sitwasyon ninyo, ito, diba? So, 10 of Swords, 10 represents endings and beginnings. So, feeling ko dito, makakaahon ka dito, magbabago yung energy mo. Diba? Maaaring ma-realize mo na kung iisipin mo nang iisipin ang ginawa ng taong ito sa'yo, ang pananakit ng iyong damdamin, panluloko sa'yo, kung yun at yun ang iisipin mo, wala, may ista ka lang dyan. So, what's gonna happen? Diba? Maaaring, diba, yung taong nakagawa sa'yo ng kasamaan, umalago na sa buhay, diba? Kung nag-success na siya sa kung ano man ang ginagawa niya, pero ikaw nandito ka pa rin, 'di ba? So kaya wag mo nang wag mo nang isipin kung ano naging problema mo. Isipin mo na moving on, moving forward, 'di ba? Kasi it doesn't stop there. Your life doesn't stop there. No, doon sa panloloko ng kung sino man ito sa buhay mo. Mas dapat nga na lumaban ka muli sa buhay, 'di ba? Kasi success is the best revenge. 'Di ba? Hindi natin kailangan gumawa din ng masama, 'di ba? Sa mga taong gumawa ng kasamaan sa atin, hindi natin kailangan gawin sa kanila kung anong ginawa nila sa atin, no? Because there is karma. No, hindi na natin hindi na natin dapat gawin 'yon. Hayaan na natin 'yan sa karma. I-surrender na natin 'yan sa Panginoon. 'Di ba? Karma is real. Okay? Maniwala ka sa hindi. Karma is real. Karma is always at play. Kaya hindi mo kailangang mag-retaliate, hindi mo kailangang lumaban din, 'di ba? The way na kung papaano kanya ginawa ng masama, diba? Hindi kailangan gawin yon. Ang isipin mo lang, focus ka na sa sarili mo, focus ka sa kung ano ang gagawin mo sa mga susunod, diba? Papaano ka babangon, yun ang diskartehan mo, mag-bounce back ka na sa buhay, diba? Step on your toes at magsimula ka ng bagong buhay at asikasuhin mo yung kung papaano ka magtatagumpay. Alright? Kasi yun, tulad ng sinabi ko kanina, success is the best revenge. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa channel. And kung gusto po ninyo na mag-subscribe, just click the join button po sa baba ng video. Thank you po. Kung gusto po ninyo mag-join sa membership, sorry. So, fall in love with your own story. Ayan, so, wag na kayong makinig, no? Wag ninyong piliing makinig sa mga marites o marisol, makinig sa kwento, no, ng ibang tao, about sa buhay ng ibang tao. Just focus on your own life. Okay? Focus na kayo sa kung ano man ang istorya ng buhay mo. Mas doon ka na lang mag-focus. Yun ang bigyan mo ng panahon. Mas yun ang bigyan mo ng attention. Okay? Focus on yourself. Focus on how you are going to succeed sa buhay. Focus kung paano ka magiging healthy. Doon ka mag-focus. Yun ang pag-isipan mo. Yun ang pagdiskartehan mo. Rather than makinig ka sa kwento, no, ng ibang tao. Okay? Huwag mo silang pansinin, huwag mo silang pagtuunan ng pansin.
Okay? Focus on yourself. We have fear, serenity. Ayan, maaaring ito yung best, no, na makakatulong sa'yo para na makapag-renew ka ng sarili. Alright? Para na mapahinga yung isip mo sa mga stressful na bagay, sa mga stressful situation. 'Di ba? You may need to find your serenity. Okay? Find your tranquility. Alright? No, mag-meditate ka, mag-prayer mode ka, mag-me time ka, wala mo nang kausap, wala mo nang kasama, wala mo nang gadget, diba? Para makapag-reset ka ng sarili mo. Okay? Makapag-isip ng mabuti, makabalik sa concentration, yung ganon. Okay? So, we have overrate your intuition. Ayan. So, at alam mo, lagi kang ginagabayan ng Divine Universe. Okay? Lagi kang ginagabayan ng Divine, pinapadalhan ka ng mga gabay, signs, symbols, omens, synchronicities, mga ganyan. And that is all guidance para sa'yo. Intuitive messages, no? Ginagabayan ka ng universe kung saan ka dapat mapunta, anong dapat mong pagkaabalahan, anong dapat mong gawin, yung mga ganon. Kaya lagi kang, yun ang papakinggan mo. Rather than listening to those Marites and Marisol, diba? Mas pagtiwalaan mo yung bulong ng intuition mo, yung gut feel mo, kasi mensahe yan sa'yo ng universe. At hindi kanyan ililigaw, hindi kanyan dadalhin sa masama, bagkus you will be led towards the right path. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.